Yo, yo, yo. Rono Mix Vlog in the house. Mga kalingap, kumusta kayo lahat? Welcome back sa ating channel. This is Ronyo Mix Vlog at kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga reaction videos natin tungkol sa mga kaganapan sa Team Kalingap. At huwag po nating kalimutang suportahan palagi ang ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, Kalingap Reactors, Kalingap Partners, K-Boys at suportahan po natin ang lahat ng mga charity vloggers sa buong Pilipinas na walang sawang tumutulong sa mga kababayan nating mahihirap at nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na statement mula kay Kalingap Edu sa kanyang live. Dahil marami ang nakapansin at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa supporters. Ang tanong ngayon ng marami, malapit na nga ba ang YCV Part 78? Mga nanood lang dito dahil sa EDSA, yan po. Abang-abang na sa vlog ni Kalinga Prab, pero dito po sa ating channel kasi more focus tayo sa sa ating mga charity works. At yung mga gatong usapin, bihira ko lang po ito i-discuss kasi syempre labas na po yung channel natin sa mga ganyang bagay. So sana po. Sa kanyang live, may mga supporters na paulit-ulit na nagtatanong tungkol kay Venzi. At dito malinaw na sinabi ni Kalingap Edu na hindi raw dapat palaging itanong sa kanya si Venzi. Bakit? Dahil ayon sa kanya, hindi niya beneficiary at hindi rin niya scout si Venzi. Ang channel niya ay nakatuon sa kanyang mga scout at mga taong tinutulungan niya sa charity. At kung mababanggit man niya si Venzi, minsan lang daw iyon at sapat na. Sa unang tingin, may mga supporters na hindi agad nakaintindi sa sinabi niya. May ilan na parang nalungkot o nagtaka kung bakit ganoon ang kanyang pahayag. Pero kung titignan natin ng mas malalim, may napakagandang dahilan sa likod nito. Isa sa pinakamahalagang bagay dito ay ang respeto ni Edu sa rules ng Team Kalingap. Sa Team Kalingap kasi may isang prinsipyo na matagal nang sinusunod. Scout mo, vlog mo. Ibig sabihin, kung sino ang scout na nagdala o nag-introduce ng isang tao sa team, siya ang may karapatan at responsibilidad sa vlog ng taong iyon. At kung pag-uusapan natin si Venzi, alam naman ng karamihan na siya ay nasa vlog ni Kalingap Rab. Kaya natural lang na respeto ni Edu iyon sa kapwa niya Kalingap. Pero ito ang mas naging exciting para sa supporters. Sa live ni Kalingap Edu, sinabi niya, abangan nyo na lang sa YouTube channel ni Kalingap Rab. Mga Kalingap mga ka-EDSA. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa maraming supporters, ito ay parang isang malaking clue. Dahil kapag sinabi mong abangan sa channel ni Rab, ibig sabihin may something na paparating. At doon nagsimula ang haka-haka ng marami. Dahil alam naman natin na ang love team na YCV, ang tambalan ni na Kalingap Edu at Venzi, ay isa sa pinaka-inaabangan ng maraming supporters. Kaya nung sinabi ni Edu na abangan sa channel ni Rab, maraming fans ang nagsabi, "Yehey! Tuloy ang YCV!" At ngayon ang tanong ng lahat, Part 78 na ba ang kasunod? Hindi man direktang sinabi, pero para sa mga matagal nang sumusubaybay, parang may pahiwatig na may susunod pang kabanata. Pero aminado tayo, hindi lahat ay agad nakaintindi sa punto ni Edu. May ilang supporters na nagsabi, bakit parang ayaw niyang pag-usapan si Venzi? Pero kung isipin natin ng maigi, hindi ito tungkol sa pag-iwas. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa sistema ng Team Kalingap. Hindi lahat ng bagay ay dapat ay content sa isang channel lang. May kanya-kanyang responsibilidad at role ang bawat Kalingap vlogger. At dito makikita ang professionalism at respeto ni Edu sa kanyang mga kasamahan. Kung tutuusin, mas maganda pa nga ang ipinakita ni Edu. Dahil kahit gustong-gusto ng supporters na pag-usapan ang YCV, pinili pa rin niyang sundin ang tamang proseso. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya ang pagkakaisa ng Team Kalingap kaysa sa views o hype. At para sa akin, iyon ang tunay na respeto. Ngayon, dalawang klase ang reaksyon ng supporters. Una, yung hindi agad nakaintindi at nagtanong kung bakit ganoon ang sagot ni Edu. Pero ang pangalawa, yung nakakaintindi sa sistema ng Team Kalingap. Sila yung nagsabi na, tama lang si Edu. May rules kasi ang Team Kalingap. At sa totoo lang, kapag may respeto sa rules, mas nagiging maayos ang samahan ng isang team. Sa huli, siguro ang gusto lang iparating ni Edu ay ito. Suportahan natin ang lahat ng Kalingap vloggers. Hindi lang isang channel. Dahil bawat isa sa kanila ay may sariling papel sa pagtulong sa kapwa. At kung may mga kwento man tungkol sa YCV, darating din yon sa tamang oras. Kaya mga Kalingap mga ka-EDSA, ano sa tingin nyo? Malapit na nga ba ang YCV Part 78? O baka may mas malaking sorpresa pa na paparating sa channel ni Kalingap Rab? I-comment niyo sa baba ang inyong opinyon dahil gusto kong marinig ang inyong mga pananaw. At kung nagustuhan niyo ang reaction video na ito,
Please like, share, at subscribe sa Ronyo Mix Vlog para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa mga kaganapan sa Team Kalingap. Maraming salamat sa inyong lahat. At tandaan natin, sa likod ng bawat kwento ng Team Kalingap may aral, respeto, at tunay na malasakit sa kapwa. Hanggang sa susunod na video.